sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, mula sa labas ng palasyo, Nazalayan ang nakakayanig na tanawin, ang matibay na espada ng kawal ay naputol na ipinilas ng isang halimaw, dulot ng labis na tigas at lakas ng mahiwagang harang na bumabalot sa buong palasyo. Napanganga sa matinding pagkabigla ang kawal, mahigpit na nakahawak sa putol na espada, at napabulalas, shit, isa itong barrier. Kasunod nito, may halong pagtataka at kabanyang nausal, ano bang nangyayari sa loob? Sa paligid, nakapwesto ang iba pang mga kawal, nakaharap sa kumikislap na pader ng liwanag na tila walang sinumang makakatawid. Samantala, sa loob ng pangunahing pasukan, nangingibabaw ang presensya ng isang talisman barrier na kumikislap sa gitna ng tensyon. Mula sa dilim, isang malakas at mabagsik na tinig ang umalingawngaw. May cultivator bang umatake? Tawagin ang mas maraming kawal, ngunit walang sumagot. Tila nilamon ng katahimikan at ng mahiwagang harang ang bawat sigaw. Sa gitna ng katahimikan, isang gwardya ang nakaluhod sa sahig. Napapalibutan ng malamig na bangkay ng kanyang mga kasamahan, hingal na hingal, nanginginig ang kamay habang mahigpit na hawak ang kanyang sibat. Bigla, isang nakabibinging pagsabog na may kasamang naglalagablab na apoy ang sumambulat, sinundan ng mabilis at mabibigat na yabag. Mula sa usok, lumitaw si Yunian, puno ng dugo ang kanyang mukha. Ngunit matalim ang tingin at walang bahid ng pag-aatubili. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umuukit ang salitang, slice, bawat pantig ay apoy ng matinding determinasyon. Iniunat niya ang kanyang espada na kumikislap sa bughaw na liwanag, mahigpit ang kapit na parabang yun na ang huling sandata ng kanyang buhay, mariin niyang ibinulong sa sarili, kahit isang segundo lang, kung maipapanday ko ang sword silk tungo sa sword enhanced chi. Sa kabilang panig, ang cultivator ay tumatawa ng malakas, puno ng paghamak, agad nitong inaktiba ang sariling talisman barrier at mayabang na wika, ilang ulit ko bang uulitin, hindi mo mababasag ang aking depensa gamit ang lakas mo. Sa isang iglap, buong lakas na inihampas ni Yunian ang kanyang espada, ngunit mabilis lamang itong napawi ng matibay na harang, gayunpaman, hindi siya umatras, ibinuhos niya ang lahat ng natitirang chi sa kanyang espada, at unti-unting nagsimulang mabasag ang talisman barrier ng kalaban. Nanlaki ang mga mata ng cultivator, gulat na gulat, at galit na sumigaw, ha, baliw ka ba? Ngunit huli na, mabilis na nagpakawala si Yunian ng isa pang mabagsik na hiwa ng espada, tinamaan ang braso ng cultivator at napaatras ito sa sakit at pagkabigla. Ngunit kapalit ng tagumpay na yun, napasukan ng dugo si Yunian, mariing nag-isip, buwisit, ang sword enhanced chi na pinagtuunan ko ng lahat ng natitirang lakas ay napawi agad. Napakahirap panatilihin ito kahit isang segundo kung wala kang ganap na pagkaunawa rito. Bumagsak siya sa sahig, nakadapa, ubos ang lakas mula sa huling ataking yon, ilang metro ang layo, ang kanyang mga kasamang gwardya ay napanganga, nagngangalit ang mga ngipin sa galit habang nakaluhod, pinagmamasdan ang pagbagsak ng kanilang kasama. Sa gitna ng tensyon, lumundag ang cultivator, nag-aalab sa galit, at markang paywapasiga na nagwika, paanong nagawa mo? At sa isang iglap, mariing niyapakan ng cultivator ang likod ni Yunian, bawat sunod-sunod na yapak ay mabigat at walang awa, dahilan upang mapasigaw siya sa matinding sakit na tila bumabaon hanggang sa kanyang kaluluwa. Habang nanginginig sa kirot si Yunian, mariing sumambulat mula sa labi ng cultivator ang tinig na puno ng galit, paanong nagawa ng isang hamak na nilalang na sugatan ako? Kasabay nito, may kinuha siya mula sa kanyang kasuutan at may halong panlilibak na wika. Balak ko pa sanang paglaruan ka bago ko patayin ang walang kwentang supling ng sangay ng Mockley clan, pero nagbago na ang isip ko. Pagdakay inihagis niya paitaas ang mga talisman, at sa tinig na nag-aalab sa puot ay bumulalas, ipapako kita sa isang sibat at dudurugin ka ng dahan-dahan hanggang sa wala nang matira sayo. Mga talisman na yun ay unti-unting umikot sa hangin, nagbabago ang anyo hanggang maging matutulis na mga patalim na kumikislap sa ilalim ng liwanag. Nang masilayan nito ng dalawang kasamahan ni Yunian na nakaluhod sa gilid, duguan at halos wala ng lakas, napasigaw sila ng may halong takot at pag-aalala, Vice Squad Leader. Ngunit nang marinig ng cultivator ang tinig na yun, agad siyang nagpakawala ng mabagsik na atake gamit ang mga patalim na mula sa talisman, at sa isang iglap, bumulagta ang kawawang kawal, wala ng buhay sa mismong kinatatayuan. Bahagyang lumingon ng cultivator, matalim ang tingin at mariing wika, huwag ninyo akong gambalain, mga insekto. Dagdag pa niya, habang walang awang dinidiin ang kanyang paa sa likod ni Yunian na nakadapa sa sahig,
at ang katawan nito'y tinutusok ng mga matutulis na talisman, anumang pagsusumikap mo laban sa isang cultivator, hindi mo ba nauunawaan na nakatakda kang durugin sa ilalim ng aking paa? Nang marinig ito, nagngangalit ang mga ngipin ng iba pang kasamahan ni Yun Ian, ngunit tila napako sila sa kanilang kinatatayuan, nahahalo ang galit at takot sa kanilang mga mata. Samantala, si Yun Ian, balot ng dugo at sumusuka ng dugo, ay pilit na pinatatatag ang sarili, sa kanyang isipan, mariin niyang winika, buwisit, na sobrahan ako sa paggamit ng chi, wasak ang aking kaloob-looban. Napansin ng cultivator na humihinga pa siya, kaya't agad nitong tinarget ang dagwang kamay ni Yun Ian, walang awang inapakan at piniga habang pasiga na nagwika, buhay ka pa, tingnan natin kung hanggang saan ka tatagal, insekto. Nakadapa si Yun Ian sa sahig, naliligo sa sarili niyang dugo, at ang kanyang mga matay unti-unting nawawala ng ulirat, sa kanyang isipan, mahina ngunit malinaw, oo, wala akong pinagkaiba sa isang insekto. Mula sa kanyang bibig, halos pabulong, ang aking talento, ang aking kakayahan, at ang aking buhay, ay walang pinagkaiba sa isang kulisap. Ngumisi ang cultivator, puno ng paghamak, at may panunuyang tanong, ano, nagmamakaawa ka na ba para sa buhay mo? Ngunit patuloy pa rin si Yun Ian sa kanyang isipan, habang walang awat na dinidiin ng cultivator ang kanyang paa sa kamay nito. Ngunit ang mga taon ng aking pagsasanay, ang mga iyan ng pagtitiis, ay hindi kailanman mabubura. Sa sandaling yun, dahan-daang iniangat ni Yun Ian ang kanyang dagwang kamay na pinipiga sa ilalim ng paa ng cultivator, bakas sa kanyang mukha ang desperasyon na humahalo sa matinding determinasyon, isang anyo na nagdulot ng pagkabigla at pagtataka sa cultivator nang maramdaman nito ang ginagawa ni Yun Ian. Mariin niyang ibinulong sa sarili, nalaman ko na, noong ginamit niya ang kanyang mga teknik ng paglilihim, kasunod nito, sa tinig na puno ng paninindigan, hindi niya kailanman sinanay ang kanyang katawan, ni hindi siya lumaban nang isinasaalang-alang ang tamang distansya. Patuloy ang bulong ni Yun Ian habang ang mukha ng cultivator ay nag-aapoy sa galit, ipinanganak lang siya na may talento, at sinwerte lang na maging isang cultivator. Sa kabila ng bigat ng paa sa kanyang likod, pilit siyang tumatayo, bawat galaw ay sinusuong ang matinding sakit, maaari akong matalo sa isang tulad niya, maaari akong bumagsak sa harap ng ganitong tao, mariin niyang sambit, habang mahigpit na hinahawakan ng pantalon ng kalaban upang hatakin ito, ngunit huwag mong sabihin sa akin, na ang lahat ng tiniis ko, ang lahat ng pagsisikap ko, ay mauuwi lamang sa wala, huwag mong sabihin, na hindi ko kayang marating ang mas mataas na antas. At sa isang iglap, sumabog mula sa kanyang dibdib ang isang sigaw na yumanig sa paligid, huwag mo akong piliting sumuko, may kabuluhan kahit ang pakikibaka ng isang kulisap. Nabigla ang cultivator, bahagyang nawala ng balanse, nagpupumiglas itong makawala sa pagkakahila ng kanyang pantalon, galit na bumulalas, ikaw, maruming basurang nilalang, bitawan mo ako. Ngunit bigla itong natigilan nang mapansin ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang ilong. Nang makita ito, tumilim ang mga mata ni Yun Ian, gumagana na ang lason, bulong niya sa sarili, sa kanyang isipan, muling sumili ang alaala ng ginawa niya sa kanyang espada, ang pansamantalang espada na pinatibay ng chi para basagin ang depensa niya. Iyon ay pain lamang, ang tunay na patibong, ay ang lason sa aking espada. Sa puntong yun, nagsimulang kumalat ang lason sa katawan ng cultivator, nanginginig ito, umuubo ng dugo, at mariing wika, buwisit, lason, kailangan kong alisin. Ngunit bago pa ito makakilos, mabilis siyang sinunggaban ni Yun Ian at itinumba sa sahig. Sa tingin mo ba hahayaan kitang gawin yan? Mariin niyang wika, kasunod ang malamig na paghamak, ngayon, malasahan mo ang kapangyarihan ng kulisap na minamaliit mo. Sa isang iglap, mahigpit niyang sinunggaban ang dila ng cultivator, dahilan upang ito'y mangisay sa matinding sakit at sa epekto ng lason, isasara ko ang kanyang bibig para hindi siya makapagbigkas ng mga orasyon. Bulong ni Yun Ian sa sarili, kasabay nito, pinilipit niya ang isa pang kamay ng kalaban, at pipigilan ko ang kanyang braso para hindi siya makagawa ng mga selyo, sige nga, subukan mong gamitin ang mga mahika mo ngayon. Nang makita ito ng mga natitirang buhay na kasamahan ni Yun Ian, agad silang tumindig, sugatan man, at sumigaw, tulungan natin siya. Sa sandaling yun, nagsimulang magliyab ang talisman barrier, at ang mahiwagang harang na bumabalot sa buong palasyo ay unti-unting nagkakabitak hanggang sa tuluyan itong mabasag. Mula sa labas, nang masilayan ito ng mga kawal, agad silang naghanda, isa sa kanila ang sumigaw,
Wasak na ang depensa, pasok. Pagkatapos, mabilis na sumugod papasok ang mga kawal sa malawak na bulwagan ng palasyo, ang kanilang mga yabag ay umuugong sa marmol na sahig habang nagmamadaling magbigay ng tulong sa mga sugatan at naipit sa loob. Makalipas ang ilang saglit, nasalayan ang katawan ng cultivator na nakahandusay sa sahig, wala ng buhay. Ang dating nakakatakot na presensya ay ngayon isang malamig na bangkay. Si Yun Ian naman ay mariing inalalayan ng kanyang mga kasamahan, pinapasan upang may tayo mula sa kanyang pagkakadapa. Bahagyang tumingin si Yun Ian sa bangkay ng kalaban, at sa tinig na puno ng paghamak ay mariing wika, tinawag mo akong kulisap, ngunit sa kamatayan, wala ka ring pinagkaiba, at doon, tumambad ang nakakakilabot na mukha ng cultivator, puno ng dugo, nakadilat ang mga mata na tila nanlilisik pa rin, at nakanganga na parang humihiyaw sa katahimikan, isang tanawin ng pagbagsak ng isang taong minsang nagmataas, ngunit ngayoy walang kapangyarihan sa harap ng kamatayan.